Unang-una sa lahat, yung upa. Ayan, hulaan nyo guys kung magkano yung upa namin dito sa bahay na to. Ayan, paano nga ba kami nag-apply nitong EMBS na to? Lahat po tayo, lahat po kayo, basta wala kayong property dito sa Spain, pwede po kayong mag-apply. Ayan, lahat. Inyong paglipat namin dito, wala kaming binayaran ni 5 duleng. Ni 1 euro, ni wala kaming binayaran. So marami nang interesadong malaman kung ano nga ba yung mga requirements na kailangan o kung ano nga ba yung mga step by step na gagawin nila para sumakses. Char. First vlog ko, ang title is, or yung thumbnail, yung picture nakalagay, bagong bahay, 0 down payment. So literal na bagong bahay, which means na so welcome back again to my YouTube channel. So ayan, para po sa mga bagong subscribers ko at para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ayan, ako nga po ang nag-iisang Espanyolang hilaw. So ayan, dati blonde yung buhok ko, ngayon ayan, black na siya. So ayan, shoutout po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at patuloy na sumusuporta kahit na tagal kong hindi naging active sa YouTube channel. So, wala na akong mga content na nagagawa. Unlike before na talagang laging informative at laging mga, alam mo yun, kung ano yung mga bago o latest ganap dito sa Madrid. So, ayun na nga guys, para sa mga bago kong subscribers, syempre alam ko, kaya kayo nag-subscribe sa akin dahil nga sa aking previous vlog, yung latest upload ko nung isang araw, maraming nag-aabang sa inyo. Maraming naghihintay ng kasagutan. Ayan, so sa mga nag-PM sa akin, sa mga nag-chat, sa mga tumawag, sa mga nagtatanong, para isahan na lang yung explanation ko, sabi ko gagawa ako ng vlog regarding nga po sa kaganapan sa buhay namin. So kung paano namin nakuha. Sa aking susunod na vlog, ipapakita ko sa inyo yung house tour. So, uunahin kong i-upload tong ko kasi maraming nagtatanong na eh. So, marami nang interesadong malaman kung ano nga ba yung mga requirements na kailangan o kung ano nga ba yung mga step by step na gagawin nila para sumakses. Char. Para makakuha din ng bahay na ganito. Kagaya namin guys. So, ayan guys. So, sisimulan na natin. So, syempre, naglista ako ng mga bagay-bagay na kailangan kong sabihin sa inyo. Ikwento ko muna yung nangyari sa amin. So, noong March 2023, dito nag-start yung aming journey ng pag-apply. Actually, nung una kasi ganito yan, guys. Alam ko na rin naman tong itong EMBS na to. Kumbaga, narinig ko na siya sa mga kaibigan ko, ganyan, na meron nga daw mga naaprubahan na meron na nga daw nakakuha ng bahay, ganon. Basta marami na ako naririnig. So, meron na kaming idea. And then, nagpunta kami sa trabaho sosyales or sa serbisyo sosyales na ito kasi yung laging tumutulong sa amin. Kung may mga bagong kailangan kaming i-apply as Pamilya Numerosa. So, sa mga hindi po nakakaalam, Pamilya Numerosa po kami entitled as Pamilya Numerosa dito sa Spain, dito sa Madrid. So, ibig sabihin noon, meron kaming 3 anak or higit, yung mga 3 o higit na anak na mayroon kayo, so entitled as Pamilya Numerosa. So, malaking factor to para mas bigyan kayo ng ayuda o tulong ng gobyerno ng Espanya. So kami, sa dami ng mga in-apply namin, nagpapasalamat naman ako sa Diyos, halos lahat na aaprubahan. So yung mga palibreng groceries, libreng komedor, pag-aaral ng mga bata, and then, masama dami guys. Hindi ko alam kung sa page or sa YouTube channel ko na ipopost yung mga ayudang binibigay sa amin. So kapag may mga ganun namang bagay na binibigay sa amin, sinasabi ko naman po sa inyo, binablog ko yun. So ay na nga, nung pumunta kami sa trabaho sosyales, so in-explain nga nila na ganito ang EMBS, tumutulong nga daw siya sa mga walang kakayahang makabayad ng renta na
malaki, ganyan. So, walang pandown, yung mga ganon. Kasi di ba ngayon, dito sa Spain, ang pag-upa ng bahay ay ano na, yung kailangan ng tatlong nomina, I mean yung may kailangan may nomina ka, tatlong nomina kayong kunwari, isa kayong pamilya, minsan hinahanapan ng 2 o 3 nominas, ganyan. Tapos, pan-down, like fianza, di ba? Ang tawag dun is fianza or yun nga, down payment, paunang bayad. Like, hindi ko lang alam kung 4 na bigay na yata. Ngayon, 3 or 4 or 5, yung iba naghahanap pa ng ganon. Like, sa case namin. So, nung nag-rent kami ng bahay, nag-down kami ng 3 gigs, so 3 paunang bayad. So kung halimbawa ang upa ng bahay namin is 600 o 500, 1.5. So kailangan natin ng 1.5 is sa case kasi natin o ng iba, mahihirapan pa tayong i-provide yung 1.5 na yon. So medyo kalakihan na siya. Ngayon wala ka nang makikitang piso or apartment o bahay dito sa Spain na 500. Diba? So, kahit nga studio lang halos wala na tayong makitang 500. Sobrang mamahal na. Like, for example, ngayon parang nasa 900 to 1,000 na yung ano. Kung hingan ka ng 3 diba? 3 down payment or advance, magkano na yon, diba? So, napakahirap guys. So, ayun nga. Kasi nga, humihingi kami ng ayuda sa trabaho sosyales na pwedeng tumulong sa amin kung sakali sa pagbabayad ng renta namin or gusto kasi namin magkaroon ng sarili naming bahay. So, ayun guys, ipapaliwanag ko lang sa inyo na itong bahay na to, itong ipapakita ko sa inyong bahay na to ay hindi pa po sa amin. Ayan. So, in-upload ko po yung first vlog ko, ang title is, or yung thumbnail, yung picture nakalagay, bagong bahay, 0 down payment. So, literal na bagong bahay, which means na bagong-bago yung bahay. So, talagang bagong gawa. Like, yung buong building, like 1, 2, hindi ko alam kung ilang buildings ang itong nakapalibot sa amin, halos lahat bago to guys. So, hindi ko lang alam kung ilang pamilya ang nabunot, ang maswerteng mga nabunot sa parapol ng EMBS. So, ayun guys, itong bahay na to ay hindi pa sa amin. Ayan na, hindi pa siya sa amin. So, ang sabi kasi sa amin ng mga nagtatrabaho na sa EMBS ay 7 years contract namin is alquiler. Parang dito nila kayo ititest kung okay ba kayo, behave ba kayo, susunod ba kayo sa mga rules nila, sa mga patakaran nila. Kasi guys, yung pagtira namin dito is hindi siya ganun kadali. Kasi ang daming bawal din. Like, meron kasing nasabi sa akin yung kaibigan ko na 8 years na daw silang nagre-rent nga sa bahay ng EMBS. So, iba-iba po kasi yung sityo ng mga bahay ng EMBS. So, sa case nila, 8 years na daw. So, para daw silang nakakulong. So, kami naman, sa case namin, syempre, parang nakakulong. Parang ibig niya sabihin kasi, hindi magawa yung gusto nila. Like, unang-una sa lahat, kung sino lang yung mga nakakontrata o sino lang yung mga nakalista nung nag-apply kami dito is yun lang ang allowed na tumira dito. Hindi kami pwedeng magpatira kahit sino, kahit kapatid namin, kahit kung sino man, and hindi kami pwedeng magpapadron. So, napakahigpit guys. And then, pinapirma kami na katunayan, hindi ko lang alam kung dala ko yung pinirma sa amin, na pinapirma sa amin, na pinahihintulutan namin na merong mag-i-inspect sa amin. Hindi namin alam. Like, random checking. Hindi namin masabi kung kailan sila kakatok o kailan sila pupunta. I-check yung bahay kung baka may tinatira na kami, gano'n. Like, halimbawa, bukas o sa susunod kakatok, tapos sisilipin kami dito kung baka may pinapatira na kami. Kasi, diba, marami sa atin na, alam naman natin, diba, marami sa ating mga
sa atin as Filipinos, alam naman natin yan, na nagpapatira kasi tayo ng, di ba, nagpaparoom for rent tayo, or yung day offer kung tawagin. So, hindi yun pwede. As in, no, hindi talaga pwede. Kaya, as in, marami pa guys, marami pa kaming mga do's and don'ts na mga bagay-bagay na kailangan namin sundin. Like ito, ayan. Nakalagay dito, relasyon de actuaciones autorizadas. So, yun yung mga ina-allowed. Relasyon de actuaciones no autorizadas. Ayan. Ito yung isa sa mga sinabi nila. Instalasyon de camera de vigilancia en zonas comunes. So, parang bawal kami maglagay ng mga camera, yung mga security camera dyan sa labas. Pero sa loob pwede naman. Sa may labas kasi bawal. So, ayun, hindi ko na isa-isahin yung mga do's and don'ts. Siguro sa mga susunod na lang. So, ayun na nga guys. So, hindi pa sa amin to. And then, after like 7 years ng pagtira namin dito, ang sabi naman sa amin nung isa sa mga assist sa amin, tinanong kasi namin, hindi ba siya pwedeng like after 7 years, anong mangyayari? Sabi namin. So, i-check daw ulit kami yung estado ng buhay namin, ganyan. And then, kung naging okay kami, parang ang mangyayari yata, parang magiging piho kami, indefinido. Parang magiging, ano tawag doon, permanent. Parang sa work, di ba, sa restaurant, or kung saan ka man nag-work. Sa una, parang pruweba ka pa lang. Tapos, hanggang sa ilang buwan, ganyan, magiging indefinido ka na. So, ganun din sa amin. Like, after 7 years, magiging indefinido na kami sa piso. Magiging piho na kami sa piso na to, or sa bahay na to. Anong ibig sabihin nun, guys? So, ang ibig sabihin ng piho is, pwede kaming mag-upa dito ng lifetime. So, ayun, lifetime. So, kung sakaling tumanda na kami, ugod-ugod na kami, ganyan, o magkaapo-apo na kami, ganyan. So, pwede kaming tumira dito hanggat kailan namin gusto. So, isa pang pwedeng maging posibleng mangyari ay pwede nilang ibenta sa amin to. So, depende nga kung talagang nakita nila na talagang wala kaming kakayahang bumili ng bahay dito kasi sobrang mahal, ganito, ganyan. Kasi hindi natin masabi, di ba? Talagang, what if ako hindi ako makahanap ng trabaho na maganda or ganun. Depende. Hindi kami nakaipon, ganun. Pwede nilang ibenta tong bahay. So, depende nga. Like, yung isa ko ring kakilala, shoutout, Jess, si Jess. Ayan, so Jade and S Family yung kanyang YouTube channel. Ayan, siya yung parang unang kakilala ko na naaprubahan or nabunot dito sa EMBS. So, siya yung nag-push, talaga na nag-push. Siya yung nagsasabi kasi ng mga, ano ba tawag dito, ng karanasan nila. Kasi 3 years ago na yata nung nabunot sila, and then nag-grant sa kanila yung bahay na yun. So, sa kanila yata, parang 8 years. Kung di ako nagkakamali, parang 8 years yata yung binigay sa kanilang years para i-check sila, para i-test sila kung pumasa sila. Parang ang inaano ko na lang dito is, parang bahay to ni Kuya. Parang, sabi kasi nila, parang wala ka daw kalayaan kasi lagi kang nakamonitor, lagi kayong ini-inspect. Ang iniisip ko na lang, para hindi na lang ako ma-stress, iniisip ko na lang na bahay to ni Kuya. Ayun, ganun na lang. Kaya, within 7 years, guys, samahan nyo ko na sa bahay na to kung makakapasa kami sa mga test ni Kuya para sa amin. Ayan. So, hanggang sa maging piho kami. Alam nyo guys, eto lang yan. Kung hindi man sa amin ibenta tong bahay, like kung walang option na kompra, kung maging piho kami dito, and then, bibigyan kami ng kontrata na piho or permanent na kami yung mag-aano dito, parang sa amin na rin yung bahay Parang alam mo yon kasi lifetime na ipapaupa sa inyo itong bahay. Oo, though pag-aari to ng gobyerno, ng Comunidad de Madrid, pero, di ba, imagine mo yung, marami kasing advantages yung pagtira namin dito. Kasi bakit? Unang-una sa lahat yung upa. Ayan, hulaan nyo guys kung magkano yung upa namin dito sa bahay na to. Ayan, so, isasama ko na siya sa vlog ko dito para lahat, nandito na lahat para, alam niyo yun, para wala nang masyadong, para wala nang tanong-tanong, lahat nandito na lahat. So, ang upa namin dito is 345. So, ipapakita ko sa inyo dito sa vlog na to. Ayan yung aming kontrata na binigay sa amin na 345
may ano pa yun, may sentimos pa yun eh. Basta nakapost na lang yan dyan. Monthly ang aming renta. So, kasi nga guys, ako last year, ang work ko lang is per hour. Like, kasi nagtuturo ako guys. And then, parang sa isang linggo, di ko lang alam kung 10 or 12 hours lang ako nakaka-alta sa Seguridad Social. So, as in, mababa lang talaga siya. So, yung asawa ko lang, yung full-time. So, ayun nga guys, kasi pag-aaralan nila yan eh. Depende sa nomina nyo, depende kung sino yung may mga trabaho. Doon nila ibabase yung upa ng bahay. Imagine guys, 345, 3 kwarto. Sobrang ang laking bagay nito guys, kumpara mo sa halimbawa kung ang inuupahan namin sa dati naming bahay, kunwari sabihin mo ng 600, 700 or 800 or 900 kasi hindi ka na talaga makakahanap ngayon ng ng mababang renta. As in, parang nagbabayad ka sa kanila. Halimbawa, pagpalagay mo ng 700 ang binabayaran mo sa upa. Tapos dito sa aming bagong inuupahan, 345. So, yung kalahati nun, pwede mo nang isave. As in, makakasave ka ng talaga, makakaipon ka. Kaya ang laking bagay nito sa amin. And then, hindi ako pwedeng magtrabaho ng full-time guys. Kasi nga, may mga bata kasi. Kaya, sobrang ang laking bagay sa amin. Tapos, guys, bagong-bago yung bahay. As in, bagong gawa. Kami yung unang titira. As in, first time in my life na makatira ako sa ganitong bahay na sobrang blessing, tapos pagbaba mo may mga playground. And papakita ko sa inyo sa next upload ko yung house tour, yung pa-house tour natin kasama yung mga bata. Makikita niyo yung reaction nila, and then yung labas, and then yung yung sitio niya, yung paglabas ng portal, and then yung parking, meron din kaming garage, guys, yung pagpark na sasakyan na lang yung wala kami. Sobrang answerte nga namin eh. Then meron din yatang trastero. Meron kaming dalawang, yung main gate, yung pinaka main gate, kapag may nag-doorbell, makikita namin sa camera kung sino yung tao na magdo-doorbell sa amin o sino yung bisita namin. And then, pagpasok sa portal, yung pinaka-building namin, nandun din meron din camera doon. So, ipapakita ko lahat yun sa sa ating pa-house tour. So, ayun guys. So, nakuha namin tong bahay na to. Halimbawa, mabenta sa amin. So, hindi po namin alam eh. So, maraming pwedeng mangyari sa 7 years. Kaya, kami naman, hindi naman kami nawawalan ng pag-asa. Pinagpe-pray namin na balang araw sana, mapasa amin ditong bahay. So, kung sakaling sa 7 years na yon, ibigay sa amin yung bahay, yung 7 years na hinulog namin, ima-minus naman yun doon sa total ng presyo ng bahay. So, ganun po yun guys. Kaya, kung para sa amin tong bahay na to, para sa amin guys. So, kaya, within that 7 years guys, ayan, samahan nyo kami sa journey namin dito sa bahay na to. So, sa aming bagong chapter, sa aming bagong buhay, bagong bahay. Ayun nga, yung sa title ko, bagong bahay, as in literal na bagong bahay talaga, bagong gawa. So, yun po yung ating ibig sabihin doon. Kumbaga, kung sakaling rent to own man itong bahay namin na to, kumbaga parang hindi pa siya totally sa amin kasi rent to own pa lang siya. Kumbaga, marami pa kaming taon na babayaran. So, kung sakali. Kaya, ganon. Kaya talagang dasal-dasal lang tayo, guys. And then, sobrang blessing na rin sa amin na meron kaming ganitong titirhan. So, hindi pa kami titira dito kasi marami pang gagawin. Like, ipapaalta pa namin yung kuryente, yung tubig. And then, ayun, maglilinis. Kailangan namin bumili ng mga gamit. And then, imumontar namin yan. So, maraming mga gagawin pa. So, ayun na nga guys. Paano nga ba kami nag-apply nitong EMBS na to? So, guys, itong EMBS na to, ayan, ito ang ibig sabihin niyan is Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. EMBS. Ayan. So, EMBS Madrid. And so, saan ito matatagpuan? Sa may Calle de Palos de la Frontera numero 13. Ayan. So, ipa-flash natin sa screen. Ayan. So, syempre, ang metro nito ay sa Palos de la Frontera. So, yun pag nakita niyo yung malaking building na may mga bandera,
May mga bandera siya na, ano ba yun? Yung 4 na bandera siya, guys. So, meron akong video nyon. Itatry ko i-post dito. Ayan. And yung isa, guys, yung isang EMBS kasi, dalawa kasi yan eh. Meron pang isang Oficina de Vivienda, kung tawagin, EMBS dito, guys, sa Comunidad de Madrid dito. Yung Oficina de Vivienda Comunidad de Madrid na nasa Avenida de Asturias 34, Tetuan. Ayan, guys. Kung gusto niyo talaga ng as in, sa inyo na agad, ayan, meron ding tumutulong, guys. Ayan. So, yung EMBS na in-applyan namin, guys, napakahirap kasing makakuha dito. Kasi nga, bunutan siya. Totoo to, guys, sorteo. Parapol. So, marami na akong kakilala na nag-a-apply daw sila, hindi pa sila mabunot-bunot. So, iilan lang yung, actually si Jess lang yata yung kilala kong nabunot na naaprubahan din sa EMBS. So, kung gusto nyo talaga ng na bili agad, makabili. Actually guys, dito sa EMBS na to na Comunidad, mas mura kasi to guys kaysa sa mga private na mga property na pag-aari ng mga business or yung talagang mga nagmamay-ari ng mga ng mga buildings o yung mga bagong tayo pre-selling ganyan, mas mahal, di ba, yung iba. Pero kung dito ka sa may Oficina de Vivienda ng Comunidad de Madrid, EMBS din siya, pero hindi siya EMBS kung tawagin, pero parang ganun din siya, guys. Kaya lang ito kasi kung gusto mo bumili na agad as in talagang sayo na, meron silang option na ganon. Meron din silang alkila or yung mag-uupa ka lang. So, bago din daw guys yung mga gawa dito. So, hindi ko, baka Monday, try ko na makapunta dito sa, sa lugar na to para makapagtanong ako guys at ma-share ko din sa inyo, ma-vlog ko rin siya sa inyo. Kasi ito talaga, kung gusto mo talaga ng kompra sa mga, kompra, kaya talagang bibilin mo na pala siya. As in, sa'yo na siya. Pero sa mas mababang halaga. Pero bago siya. So, ayun, hindi ko pa siya masyadong alam kung ano yung proseso niya. Kasi nga, kami, nag-apply kami sa EMBS, hindi dun sa isang Oficina de Vivienda. Dito kami sa EMBS na gano'n nag-apply. So, ayun na nga guys. Nag-apply kami noong March 2023. So, yung aplikasyon. So, kumuha kami ng form. Binigyan kami ng form ng Trabaho Sociales eh. Pero pwede po kayong pumunta direktamente sa Calle de Palos Frontera numero 13. Ayan. Nagbibigay sila ng form. So, yung form na yon, pipila pa nyo yun guys. Yung pangalan nyo, DNI, NIE, yung mga kasama nyo sa bahay na gusto nyong isama sa paglipat nyo or sa aplikasyon nyo, lahat ilagay nyo doon guys. And then, nakalagay din doon, pipili kayo kung saang zona or kung saan nyo gustong meron ng Tetuan o kung Villaverde o kung saan nyo gustong Sa case namin kasi lahat nilagay namin para alam mo yon, kasi hindi na namin kailangang maging choosy eh kung saan kami bigyan, edi doon. So pinili namin lahat. So yung form na yun, nandun lahat yun, ililista lahat ng nyo, ganito, ganyan, details, personal details nyo. And then, pagkatapos nun, yun nga yung NIE nyo rin or yung DNI nyo, kukuhain nila, kakopy nila yon. Yun yung pinakaunang-unang gagawin nyo guys. Sobrang dali lang, di ba? Wala pa silang hahanapin na kahit ano. As in yun lang. Kung ilang tao kayo sa application na kung ilang ilalagay nyo, like for example sa amin 5. So, ang nilagay nila sa amin is 3 kwarto. Kasi 2 babae, pwede daw pagsamahin sa 1 kwarto and then yung isang lalaki sa 1 kwarto and then kami as matrimonyo, as a couple. So, ay na nga. Pagkatapos ng registration, nung application, yun yung March 2023. Lilista ko guys para at least, sabi ko nga sa inyo, sasabihin ko sa inyo yung totoong ginawa namin, yung based on our experience. So, March 2023, nagpasa kami mismo sa EMBS na opisina. So, kasi meron na kaming form. So, pinasa namin yon. And then, natawagan kami by September or October last year. Kung di ako nagkakamali, nung time na yon, medyo
ano ako nun eh, nadidepress ako kasi si Papa may sakit na noong time na yon. So, kagagaling namin ng Pilipinas. So, yun nga, March 2023, nung nag-apply kami, so natawagan kami a year after, like a year and a half. Parang 1 year and a half din. Oo, mga ganon, 1 year and a half din. Kasi September, October, ganyan. Nung natawagan na kami na yun na nga. Pero guys, yung application kasi na yon nung March 2023, mag-i-email sila sa inyo kung admitada kayo or makikita nyo yun sa site nila. So, ito yung site nila guys. Diyan nyo machi-check kung admitted kayo. So, kapag admitted kayo guys, kasama na kayo. Isa na kayo sa pwedeng mabunot sa raffle nila. Sorteo nga kasi. Bubunutin yun guys. Totoo yun guys. Kasi meron din akong nirecord na talagang binubunot nira-raffle nila. Papakita ko yung video dito. So, ayun. Ano pa nga ba? Natawagan kami nung September, end of September or like October na yun ng 2024. So, move na tayo. Mag-move na tayo sa pangatlong step nang nangyari. Nung natawagan nga kami, hiningan na kami ng mga documents. So, dito na kami hiningan lahat ng documents. Pinapunta nila kami sa EMBS mismo, sa opisina. Hiningan na kami ng nomina. So, eto nga yung nagtatrabaho pa ako nito ng ilang hours noon sa pagtuturo. So, ayun, nomina, kontrata ng bahay, another NIE na naman ng namin, ng DNI ng mga bata. Yun nga, kontrata ng bahay, ano pa ba? Vida laboral hindi pa eh. Basta yung kontrata lang ng trabaho, kontrata ng bahay, empadronamento, ano pa ba? Ayun lang, yun lang yung pinasa namin no, nung tinawagan nga kami noong October. Natawagan ulit kami nung December 2024 na, nung magpapasko na. Ayun na yun guys. Pinakita na sa amin tong bahay. Parang, ano ba tawag doon? Ocular visit. Parang pinakita lang sa amin na, ayan yung bahay, ganyan. Pero yung time na yun, parang talagang ano pa to, kagagawa lang niya. So, at saka may parang ginagawa pang mga ibang, hindi pa siya fully developed. So, pinapunta kami dito sa lugar na to, pinakita sa amin. And then, ang sabi sa amin, 3 kami na dito sa bahay na to na nabunot sa raffle. So, number 1, yung pamilya na hindi namin alam kung anong lahi sila. Pangalawa lang kami guys, second option lang kami. And then may third option. So, yung first option nila, yun yung number 1. Na kapag ka na-fulfill nila yung mga dokumentos na hihingin nila at pag na-approve sila, sila kanila tong bahay na to. So, kaming pangalawa, intay na naman kami ng ilang taon. So, yun na nga. Sabi naman, nawala na ako ng pag-aasa nung time na yun, December na yun. Sabi ko, ay, hindi na siguro tayo matatawagan kasi pangalawa lang tayo. Panigurado ka ako, ibibigay na yun sa nauna. Kasi, syempre, ikaw na yung nauna, ibigay mo na yung best mo. Ibigay mo na yung mga dokumentos na kailangan nilang, i-provide mo na. Gawin mo na yung best mo para ipasa mo lahat. So, yun ang iniisip ko, parang nagiging nega na ako noon. Sabi ko, ay, hindi para sa atin yung bahay na yun. And then, nagulat kami, nung pagpasok ng taon, ayan, January 1, January 2, ayun, sabi nga, bibisitahin yung bahay namin. Yung bahay namin na tinitirhan namin sa Diego de Leon. So, bibisitahin nila at i-check nila kung tama nga yung kasi tinanong nila kami, bakit gusto nyong lumipat ng bahay, bakit gusto nyong ganito, ganyan. Marami silang tanong-tanong nung nagpunta kami, nung nagpasa kami ng dokumentos. Ang sabi namin, kasi 2 rooms lang, maliit, tapos walang bintana, tapos sa isang room, sama-sama kami, sobrang crowded namin, para kaming sardinas, and then nahuhumidad kasi nasa baho kami, as in hindi namin masilayan yung ganito, yung talagang pag nakita mo dito makikita mo yung sky, yung sun, ganyan. Hindi talaga guys kasi nasa baba kami, baho kung tawagin. So underground sa English, ayan. So yun nga, nung sabing bibisitahin kami, nabuhayan ulit ako ng dugo kasi sabi ko, oh my God, may pag-asa kasi tayo yung bibisitahin daw. So, di ba pangalawang option lang kami. May nauna, may pangalawa, may pangatlo. So, titignan nila kasi dun kung sino
So, ayun na nga, nung binisita yung bahay, in-interview kami ng konti, ganyan, tapos umalis na siya. January 2, 2025, ngayong taon lang na to. So, ayun na nga, nung February 10, 2025, nito lang, kami na yung natawagan. So, kami daw yung napili. So, ayun na nga, talagang para sa amin talaga itong bahay. Kaya talagang nakakagulat kasi imagine yung naunang option nila, hindi nakapasa sa ano. So, ay na, nung February 10, 2025, kinuha ulit ang mga updated details or yung mga documents namin like NIE ulit, DNI ng mga bata, passport, kontrata ng bahay, empadronamiento, ano pa ba? Bila laboral, lahat, and then, ano pa ba, kontratos, nominas, yan, paulit-ulit yung ganon, yung ano nila, lagi silang nag-update, gusto nila updated, gusto nila bago, ayan, so, pinasa namin yun. Ayun, yun yung February 10, 2025. So, by the end of April 2025, tinawagan na naman kami. So, ganun guys, paano-ano talaga siya. Kaya sabi ko sa inyo, parang 2 years din kami naghintay, 2023, 24, 25, diba? 2 years, tama, 2 years. So, yun nga, nung katapusan ng April, ayun na, tumawag na naman sila, nanghingi na naman sila ng, ito yun guys, Certificado de Titularidad. O, nagbayad kami ng 10 euro, kulang-kulang 11 euro ang isa. So, 5 kaming hiningan, like yung 3 bata, and then 2 kami. Katunayan na wala kaming pagmamay-ari ng kahit na anong bahay dito sa Spain or sa Madrid. So, kapag po kayo may pagmamay-ari na kayo, yung mga nag-a-apply po ng bahay o kung anumang properties dito sa Madrid, madidinay po kayo. Hindi po kayo makakapasa. Nung nakita na wala nga kaming pag-aari, di ba, ang hirap naman. Si Bea Alonso yan, talagang may pagmamay-ari na dito, di ba? So yan, yung mga ganyang, may mga pagmamay-ari na o yung meron ng mga binabayarang rent to own, hindi po kayo qualified para mag-apply sa EMBS. So, madidinay po kayo. So, yun po yung hiningi nila nung April. And then, tumawag sila nung May na. Pinasa na namin yung Certificado de Titularidad. So, wala kaming So, nakita doon na wala naman. So, yun na yung time na nagpirma na kami ng contract. Like, May 6, nung Monday. Yun, nagpirma na kami ng contract na nakalagay nga doon. Pinaliwanag nila sa amin na, sa 7 years, ganito muna ang gagawin sa inyo. Mag-alkiler kayo, magre-rent kayo, and then pinapirma nga kami ng katunayan na pinapayagan namin silang inspect dito randomly, di namin alam kung kailan sila pupunta. Tapos ayun, pumirma na kami ng contract na. So after 7 years, magiging na nga kami, magiging piho na kami dito, magiging permanent na kami. So, and then, or either ibenta nila yung bahay o kung ano man. So, abangan nyo yan guys, namin sa mga susunod kung mga vlogs after 7 years. Or yung kaibigan ko guys, kasi siya 8 years ang sinabi sa kanila eh. Sa amin kasi 7 years lang, parang magiging piho na kami. So, sinabi ko sa vlog ko na 0 down payment. Wala nga po kaming down payment dito. As in, lipat na kagad. Kasi meron silang tinatawag na piyansa or babayaran ng piyansa na 700. Parang kasi, halimbawa, bigla kang umalis, iniwan mo to na may mga sira-sira. At least, meron silang, pinangahawakan sa'yo. Pero yung 700 days, hindi pa namin yung binayaran. Like, paunti-unti. Every 3 months, parang hinati nila sa every 3 months yata yung 700 na yon. So, kaya as in, nung paglipat namin dito, wala talaga kaming dinown. So, yun lang, yung piyansa na yun. Mababalik naman sa amin yun, just in case na ayaw na namin dito, parang ganon. Din namin nagustuhan. So, ibabalik naman yun kung ano man yung Pero, as in, yung paglipat namin dito, wala kaming binayaran ni 5 doleng. Ni 1 euro, ni wala kaming binayaran. So, ayun nga guys, kung pupunta po kayo sa opisina ng EMBS, po siya, nag-open siya from Mondays to Fridays, 8:30 ng umaga hanggang alas 2 lang siya guys. So, kung gusto nyo kumuha ng form, kumuha po kayo ng form doon. Guys, eto walang exempted. Lahat po
pwedeng mag-apply. So, kung meron ka ng pagmamayari, meron ka ng property, yun, disqualified ka na guys. So, hindi ka qualified para mag-apply dito. Pero kung sinasabi nyo na baka sa pamilya numerosa lang to, hindi rin guys eh. May nakapagsabi sa akin na parang hinihiwalay daw nila yung mga nangangailangan, like yung kagaya namin, pamilya numerosa, hinihiwalay daw nila yung bunutan dito at hinihiwalay daw nila yung bunutan sa mga regular na tao lang na like yung isa lang anak or magjowa lang sila or mag-asawa lang sila. Pero guys, totoo yun, nagbunutan talaga siya, raffle talaga siya. Kaya, lahat po open, lahat po pwedeng mag-apply dito para sa mga nagtatanong po. Ayan. So, yung iba nagtanong sa akin, sabi nila, wala kaming trabahong, wala kaming trabaho, pwede ba kaming mag-apply? Pwede po. Like, sa una po kasi, ang hihingin lang nila is yung mga personal details or datos nyo lang. Like, anong pangalan mo, sino yung mga magpa-apply, ganyan. And then, ang sunod na step na kasi is yun nga, yung tsaka na lang naman nila kayo kukuhaan ng dokumentos kapag sa susunod na step na yun, yung like tatawagan na nila kayo or kung nabunot na kayo guys. Pero kapag mag-a-apply kayo, as in yun lang, NIE lang, yung DNI nyo lang, yung form na ipapasa nyo guys, ganun lang kadali. Kung ako sa inyo, mag-apply na kayo, tawag dito, lang naman, talagang, ka lang, tawag doon, mag-fill up ka lang, tapos maghihintay ka lang, tapos kung makikita mong admitted ka, ayun, may pag-asa kang mabunot. So, pray-pray lang guys. So, ayun, open po para sa lahat, wala pong kesyo, pamilya numerosa kami, kaya kami nabunot. Hindi rin, sortihan lang talaga guys. Kasi, meron akong aming kapitbahay dito, wala silang anak, binigyan sila ng isang room, mag-asawa lang sila. So, ayun, nagulat kami kasi mag-asawa lang sila eh. So, paano nangyari yun, di ba? So, pumasa sila sa sa lahat ng ng mga yung step by step na procedure. So, basta kapag naipasa nyo naman lahat ng mga so, ayun, kasama din pala sa mga pinasa din namin yung mga passports namin, and then yung kwenta de bankarya, yung bank book namin, kasi doon kakaltasin yung mga yung monthly bayad namin dito, like 345 monthly, ayun. So, pwede pong mabago to, yung 345 namin, kapag, halimbawa, nakapagtrabaho ako ng full-time, ganyan. So, ang maximum po na pwede namin bayaran dito monthly is 700 kung malaki yung nomina ko. So, pero syempre, sa case ko, na bilang hindi naman talaga ako nagtatrabaho ng full-time, lagi naman akong medyo hornada, tsaka per hour lang naman. So, talagang may assure ko na talagang mura lang talaga yung magiging upa namin dito. Mas gusto ko naman din na mabigyan ng, ng oras yung mga anak ko, na hindi ako laging nasa trabaho lang kasi asawa ko full-time na, diba? So, yun lang guys, sa mga mamis na kagaya ko, na may mga alagang anak, may maraming mga anak, ganyan. Meron din nagtanong sa akin na single mom siya, and then may baby siya, qualified daw ba siyang makapag-apply? Pwede po yan guys. Sa mga nagtanong sa akin, yung single mom, yung may mga 4 na anak, tapos wala daw silang trabahong mag-asawa, may nagtanong din sa akin, lahat po tayo, lahat po kayo, basta wala kayong property dito sa Spain, pwede po kayong mag-apply. Ayan, lahat. Kahit yung kaibigan ko nga na wala ding anak, nag-apply din siya eh. Naghihintay lang din siya kung admitted siya guys, nag-aantay siya kung kailan siya mabunot. Kasi, bunutan yan guys. Kapag nabasa nyo na sa na admitted kayo, isa na kayo sa pwedeng swertihin na mabunot sa raffle. Ngayon, kapag nabunot kayo sa raffle, dun pa lang nila kayo hihingan ng mga dokumentos na dapat yung ipasa. Sila na magsasabi. Like, nominas, mga ganun lang naman nominas, bida laboral, mga ganon. As in, puro ganon lang talaga yung hihingin nila sa inyo. So, ano pa nga ba? May mga nakalimutan pa ba ako? Tapos guys, to be followed yung isa ko pang vlog regarding dun sa Oficina de Vivienda Comunidad ng Comunidad de Madrid. Isang EMBS din to, na sila kasi talaga, kung gusto nyong bilhin na agad, as in, halimbawa ito, gusto ko na itong bilhin, pwede ko na siyang bayaran.
Kaya lang hindi kasi pwede guys hindi allowed. So, kailangan namin maghintay kung talagang ibibigay sa amin to. Kung para sa amin to, para sa amin guys. Masaya ako na sobrang saya namin na for the very first time, makakatira kami ng ganito kagandang bahay. As in, sabi nga nung anak kong panganay, para daw pang mayaman. Kasi yung may matrimonyo, may sariling CR, at may mini walk-in closet pa. Sobrang isa sa mga pangarap ko yan, guys. Tapos yung kitchen, ang laki-laki, guys. So, sa mga susunod ko pang vlog, sana supportahan nyo ko. Di ba? Makikita nyo na ako dito nagluluto. Ayan, ano na tayo, everyday vlogs, ganyan. Sobrang saya ko na guys. Kung sa after 7 years na yon magiging permanent na kami dito, Piho, kung tawagin. Imagine, kung hindi man ibenta sa amin to, permanent kami, as long as gusto namin mag-upa dito, pwede. Hindi nila, syempre kung may de Madrid to, saan naman nila kami dadalhin? Saan naman nila kami patitirahin, di ba? Kaya, kung para sa amin itong bahay, para sa amin to. Tsaka syempre, kung susuway kami sa mga patakaran nila, like, ang dami kasi mga ano dito, nandito lahat nakalista. Nandito lahat nakalista, guys. Ayan, yung mga do's and don'ts, yung mga hindi namin pwedeng gawin. At saka yung nga magpatira kami dito, magpapadron kami. Kung hindi namin masunod lahat ng mga patakaran nila, so syempre, ani nila kami, baka paalisin nila kami dito. Kasi may mga iba daw nakakilala ako na ganun nga pinaalis, mga pasaway daw, ganito, ganyan. Pero syempre kami naman, hindi naman sa tagal-tagal namin nakatira dito sa Spain. Hindi naman kami guys, hindi naman kami nagpasaway na talagang kami yung nakikipag-away na ganyan. So, yun lang. Basta lang, masaya kami na nabunot kami at ayan, syempre, itong bahay, bagong simula, ayan, bagong chapter, sobrang ang ganda. Ayan guys, di ba? Ang ganda ng kusina. Ayan, pasilip natin yung kusina natin. Ayan. So, alam nyo guys, yung lutuan sosyalin, Bosch pa yung tatak. Tsaka yung natin, lutuan, tsaka yung horno. So, ayun lang guys. Abangan nyo yung aking mga susunod pa na vlog. Abangan nyo yung ating mga susunod na upload pa. So, para sa mga tanong, ayan, i-message nyo lang ako sa aking page or sa aking FB account ko. So basta kuha kayo ng form sa Palos de Frontera. Ayan, numero 13. And then, pagkatapos nun, ayun, pag nabigay nyo na yung form, and then yun, maghihintay na lang kayo guys na tawagin kayo. And then, pag natawagan, mag-email din pala sila sa inyo kung admitted kayo. And then, may reference number kayo. Tapos kapag ka nandun na nakalagay yung reference number nyo, tapos irarapol na nila yan, kung mabunod kayo, kung swertihin kayo, ayan, pray lang guys. As in, di ba? Kung para sa inyo talaga ibibigay ni Lord yan, basta dasal lang. Patient. Diba? Be patient, guys. Parang hindi naman namin inisip na, kailangan namin, hindi na kami matatawagan dito, pero, diba? Ito na. Dream come true. Ayan, sabi nila, guys, kasi dun sa kapitbahay namin, dun sa kabila, merong swimming pool. Dito kasi sabi nila, pero hindi pa kasi ako, sabi nila, lalagyan daw ng swimming pool dito, ayan, dyan. So, yung bakanting namin dyan. So, abangan nyo guys kapag nagkaroon. Kasi yun ang usap-usapan. Kasi doon sa kabila namin, MBS din yon, yung isang building na nandun, doon. May swimming pool na sila. So, kami, hintay natin. So, ayan. Abangan nyo guys yung mga iba pa nating vlog. So, ayun lang guys. So, yun lang guys for today's video. Thank you so much for watching. See you on my next vlog guys. Yung pa-house tour natin. Ayan. Yung pa-house tour natin, hubad pa yung bahay. Tapos magkakaroon tayo ng next house tour ulit pagka may mga gamit na siya, guys. So, abangan nyo yun, guys. Bye! Salamat po pala sa mga sumusuporta sa akin ulit. Ayan, dahil sa pagbabalik ko sa YouTube. Maraming salamat sa inyo, sa mga nanonood, tsaka sa mga na-appreciate ko yung mga, Espanyol lang, Milo, ba't hindi ka na nagbablog? Balik ka na, ganyan. Tapos yung mga nagpapasalamat kasi kung ano daw yung mga pinablog ko, yung mga experience ko na gagaya nito, sinishare ko daw. Kaya, ayun. Kaya ko to sinishare din sa inyo. Kasi gusto ko magkaroon din kayo. Sana, dito nga kasi sa namin na to, dito sa building namin, parang walang Pilipino yung mga kabatch namin. Tsaka dun sa
kabilang building. Parang walang mga Pilipino. Kami lang talaga. Kasi nung nag-meeting kami lahat, nagkakitaan kami, lahat ng mga nabunot, wala talagang Pilipino. Kaya sana sa susunod na mag-arapol, ayan, sa susunod na gagawing building, hindi man dito o sa mga ibang part ng zona ng, district ng Villabede o kung saan man. Sana may mga Pilipino na, guys. And then, kapag nabunot kayo, ayan, kung ano man yung mga katanungan nyo, willing akong tumulong sa inyo at sumagot sa inyo kung ano man yung mga katanungan nyo, guys. Ayan, PM nyo lang ako or mag-message kayo sa aking email or sa page. Ayan. So, yun lang, guys. Thank you so much. Bye!